Dito naman tayo. Oh. Sabi ko nga sa inyo, itong mga tao na ito, si General Pokis, itong mga ito, kakasuhan na. Si General Pokis kinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Si General Pokis ay dating Chief of Staff ng AFP at siya ay 4-star General ng AFP, Armed Forces of the Philippines. With flying colors ito. Hindi corrupt, maayos na tao. Noong panahon ni Pangulong Duterte at noong mga iba pang mga presidente na pinagsilbihan niya, matino ito. Wala na siya sa serbisyo. Nagsalita siya tungkol sa korupsyon. Galit na galit siya sa mga nangyayaring pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Anong nangyari? Nung nakaraan, hinuli siya. Nakulong siya, pinusasan siya. Wala siyang ninakaw sa gobyerno. Lahat ng ipinampasweldo natin nung siya'y nasa serbisyo, maayos. At hanggang ngayon na siya'y retirado na dahil ano naman siya, karapat-dapat naman siya sa pension na tinatanggap niya, maayos pa rin siya na tao. At true enough, maayos talaga siya na tao dahil kahit wala na siya sa serbisyo, nagsisilbi pa rin siya sa mga Pilipino. In what way? Pagsasalita. Nagiging siyang boses ng mga walang boses. Dahil may connection man siya, may mga general man siya nakakilala. So, nananawagan siya sa kanilang hanay na huwag tayong maging private army nitong mga magnanakaw sa gobyerno. Dapat ang pinagsisilbihan natin yung mga tao na inaabuso nitong mga magnanakaw na ito. So sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pananawagan, may kaso siya ng rebellion. May kaso siya ng sedisyon. Buti na nga lang dahil bailable yung kaso niya, kung hindi, nakakulong yan hanggang ngayon. Pero tingnan mo, si Sara Ilago, yan si Ko, at saka yan si yan sa Act Teachers Party List, at sila sa Toro Campo at kung ano-ano. May kaso ba sila na ganyan? Sila yung rebelde. Sila yung lumalaban sa gobyerno. May kaso sila na ganyan. Itong Chantal na ito, makakasuhan ba ito ng rebellion? Nandoon siya sa lugar kung saan nung nakipagbakbakan yung mga rebelde, baka nga may mga nadisgrasya pa ng mga sundalo dyan. Yung mga yan may kaso ng rebellion? Wala. Yun yung unfair sa atin. Napaka-unfair na yung mga aktivista, komunista, mga kalaban ng gobyerno na nawagan ng pag-aaklas, walang mga kaso. Samantalang itong mga ordinaryong Pilipino na ang kinakalaban nitong mga ordinaryong Pilipino ay yung mga nasa gobyerno na magnanakaw, mantakin mo, kakasuhan mo sila ng rebellion. Di ba? Walang hiya kayo. Visit talaga eh. Dapat talaga itong mga ito, yung mga ang kinakasuhan ng rebellion, yung mga aktivista at mga makabayan na yan. Dahil sila yung nagre-recruit ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno eh. Kaya nga putang na yung mga inciting to sedition na yan, harassment yan. Wala yan ibang nais gawin, kundi patahimikin ka. Ito na naman isa. Salute sa'yo, sir. Salute. Dahil itong isang koronel na ito, na talagang hindi niya nakaya yung nangyayari sa gobyerno, ang ginawa niya, nag-post siya sa social media na nag-withdraw siya ng support sa presidente. Nag-withdraw siya ng support sa presidente, pero ang sinabi niya, I am not withdrawing my support to the Philippines. I am just withdrawing my support to Bongbong Marcos. Again, si Bongbong Marcos ang leader sa Pilipinas, pero hindi siya ang batas at hindi siya ang gobyerno at hindi siya ang Pilipinas. Ang Pilipinas at ang gobyerno, yun ang Pilipino. So yung support niya is nasa Pilipino pa rin, nasa Pilipinas pa rin, pero wala na sa gobyerno ni Bongbong. Dahil ayaw niya ng mga ginagawa. Kahit naman tayo, ayaw na natin ang ginagawa ni Bongbong eh. Magamat sila'y nasa posisyon at sila'y liable, bawal sa kanila yan, talagang hindi na nila kaya eh. Hindi niya na kaya eh. Nag-aklas ba siya? Hindi. Sinabi lang niya, ayaw ko na kay Bongbong. Pero magsisilbi pa rin ako dito sa trabaho ko kasi siya ang taga-training ng mga bagong ng mga bagong graduate eh. Ng mga bagong sundalo natin eh. Sa training daw ito nakalagay. So nagsalita siya na ayaw niya na sa administrasyon ni Bongbong pero loyal pa rin siya sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. Di ba ang ganda? Pero po siya hindi. Sisibaking ka namin. Bawal dito yan. Tiyangin yan. Bawal sa amin yung ganyan yung magwi-withdraw ka ng support. Para kasi ang diktador na kasi itong gobyerno natin, si Marcos, parang feeling niya siya na may-ari ng Pilipinas. Siya nang may-ari ng lahat ng mga pulis, ng mga sundalo eh. Kaya nga sabi ko, salute, kahit na alam mo na sasapitin mo yan, Coronel. Alam ko sasapitin mo yan. Alam mo na sasapitin mo yan, pero itinuloy mo pa rin. Sana yung mga ibang mga opisyal dyan na nag-aantay lang ng malaking ewan, hindi ko alam kung ano inaantay nyo. Sana ay make a stand for your country. At doon sa sinumpaan, hindi kayo sumumpa na poprotektahan nyo si Bongbong. Hindi kayo sumumpa na poprotektahan nyo si Romualdez. Sumumpa kayo na poprotektahan nyo yung konstitusyon at sumumpa kayo na poprotektahan nyo yung tao. Dapat doon lang tayo. Hindi kayo protektor ng Malacanang. Isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok,
Sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos. Ano, personal na support. O kasi bagamat sundalo ito, tao pa rin naman ito. So, ayoko na. Binoto ko pa nga yan eh. Pero ayoko na sa kanya. I'm withdrawing my support sa kanya. Pero hindi naman ako tumatalikod sa sinumpaan kong tungkulin. Pero part ito ng sinumpaan kong tungkulin na pagkamali, hindi natin dapat kinukonsente. Para sa akin, mali si Bongbong Marcos pero hindi ako tatalikod at lalaban sa gobyerno. O, ano masama doon? Tapos tatanggalin nyo? Samantalang yung mga makabayan black, pinapasweldo natin, kinaaway ang gobyerno. Tapos etong taga-gobyerno na sinabi lang na hindi susuporta dyan pero magtatrabaho pa rin ako, tinanggal nyo. Mga hayop. And also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts, pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently, sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao, at least for the moment, habang siya inibisigan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit papano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng Training Support Group at ng Training Development Center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the Army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly, kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa nun. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Maaari nitong mangyari a possible dismissal from the service and whatever... Okay lang yan. Okay lang yan. Pag naging presidente si Inday Sara, babalik ka na lang. Ganun lang talaga. Huwag ka mag-alala. Bayaan mo, ano naman yan eh. May sa ngayon, siguro, mahihirapan ka, pero ganun naman talaga eh. Sanay naman kayo sa hirap eh. Importante, lumalaban ka para sa bayang Pilipinas. Palakpakan natin si Coronel. Kaya nga ito yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi ko na naging lapses ba? Lapses ba tawag doon? Hindi. Kasi nung mga panahon na may mga matitinding rally, ito lang naman opinion ko lang naman baka magalit kayo sa akin, pero okay lang. Ito opinion ko lang naman. Kasi di ba, lahat naman tayo may mga ginagawa para magpahayag. Masyado nang maraming nangyaring kahayupan for yung half ng panunungkulin ni Bongbong. So lahat tayo nagsasalita. Lahat tayo may ginagawa. And yung pangalawang pangulo natin, nilagay natin yan dyan para kapag ayaw na talaga natin doon sa pangulo natin, siya ang ilalagay natin dyan. Kasi tao naman talaga ang may kapangyarihan, di ba? So, mayroon na tayong rally, yung malaking rally nung November. Maraming mga sundalo ang nagsasabi na may mga GCs daw, nagsasabi sila na waiting lang sila na may maraming tao talaga magpunta, na mapilitan na sila kasi ayaw na rin nila. Kaya lang dahil nga dito sa Code of Conduct na ito at dito sa sinasabi ni Ed Lingao na internal na batas ng Articles of War, hindi sila pwedeng, yun nga, bawal ang social media posting against government, bawal silang magsalita against government, bawal silang maging political dahil apolitical dapat sila so kaya ngayon ito nga si Coronel natanggal dahil dun sa kanyang post. Okay man lang yun, ganun talaga, nasa batas nila yun Pero yun nga yung sinasabi natin na feeling ko naging kakulangan. Hindi kakulangan, pero siguro dahil nga ang mga Duterte ay hindi sila yung parang ganit sa kapangyarihan. Kasi nga yun nga ang pinalalabas ng
mga nasa administrasyon na the reason why Inday Sara is noisy is because she wants to be president. Gago. Ayaw ni Inday maging presidente, the reason why nag-vice president nga siya. Binudol nyo nga lang siya into running to for vice president. Samantalang mayor lang talagang tatakbuhan niya. Binudol nyo siya into running for vice president dahil hindi nyo kayang talunin si Leni Robredo. Kaya ngayon, tinulungan niya si Bongbong Marcos na manalo. Hindi mo mananalo si Bongbong, tanga yan eh. Paano mananalo yan? Vice presidential race nga, siya lang ang malakas eh. Tapos si Leni Robredo lang ang kalaban niya, hindi nga siya nanalo eh. Sa presidente pa kaya. Di ba kaya kinailangan nila si Inday? So ayaw ni Inday dyan sa posisyon. And kung talagang si Inday Sara ay tarantado, gusto niya talaga yung posisyon, oo, sana nung mga rally, pumunta na siya sa Camp Aguinaldo, tapos kinausap na, o kaya sa Fort Bonifacio, kinausap na itong mga opisyal na ito. O alam ko naman, dismayado na kayo. Alam ko naman na ganito, ganyan. O wag kayong mag-alala. I will become president. If not now, someday I will. Kung sino man sa inyo ang kakasuhan nitong mga hayop na ito dahil in-involve nila kayo sa corruption eh. Kahit naman ayaw nyo dahil sumusunod lang kayo sa utos, in-involve nila kayo subconsciously sa corruption. Huwag kayong mag-alala kaya hindi nyo sila mapababa, hindi kayo makapag-withdraw ng support dahil involved kayo eh. Oh, hindi ba yung mga bigay-bigay ng mga pera sa mga general ninyo, no? Di umano. O involved kayo, so huwag kayong mag-alala. Clean slate tayo, wala tayong pag-uusapan. Ano tayo? Pag naging presidente ko, itong gagawin kong chief of staff, dire-diretso lang tayo, ayusin natin ang bayang Pilipinas. Alam mo, kung ginawa ni Inday Sara yun, tapos na to eh. Tapos na to dahil yung mga sundalo na yun, waiting lang naman sila eh, na ang importante man lang sa mga sundalo is ma-secure yung kanilang career, ma-secure yung kanilang retirement. Yun lang naman eh. Yun lang naman inaasahan nila sa pagbubuwis nila ng buhay. If someone hindi yung sabog, hindi If someone na mayroong mataas na posisyon na nagpunta sa kanila and gave them the assurance na sundin nyo kung ano yung gusto ng puso ninyo, huwag kayong mag-alala, I am the successor, something happens, ako yung magiging presidente, sampahan nila kayo ng kaso, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo, I will go down with you. O, di ba? May ganun lang, katulad ni Pangulong Duterte nung panahon, gumanon lang si Inday Sara, tapos na yan eh. O, pero ginawa ba ni Inday Sara yun? I'm pretty sure maraming nagsasabi kay Inday Sara na gawin mo na yan. But ginawa niya ba yun? Hindi. Because gusto ni Inday Sara matuto ang mga tao na wag nang magpalokot, wag nang magboto ng mga Marcos at mga Romualdez na mga kawatan. Hindi siya para mang-agaw ng kapangyarihan. O, dahil nga mandato ng isang presidente na maupo ng 6 na taon, kahit na mahirap para sa atin, kailangan nating antayin yung 6 na taon na yan. At pagbaba nitong mga nasa gobyerno, mga nanghuda sa atin, habulin natin sila. Yan ang Panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay